Ang malamig na sahig ng kusina ang unang naramdaman ni Elena nang bumagsak ang kanyang mga tuhod. Hindi pwede. Hindi ito ang kailangan niya ngayon. Ang amoy ng kape at bagong lutong pandesal na kanina ay nagbigay sa kanya ng pag-asa ay tila naging mapait na simoy ng hangin. Pasensya na po, Ma'am Ramirez. Hindi na po namin kayo kailangan. Ang boses ng manager ay parang tinik na tumusok sa kanyang puso. Pinipigilan niya ang pagtulo ng luha, mahigpit na kinukuyom ang palad. Ilang buwan pa lang siya sa dinner na ito at akala niya, ito na ang tulay niya sa maayos na buhay. Pero ang realidad ay laging may sariling plano at kadalasan ito ay mas masakit. Pero, sir, may anak po akong inaasikaso. Kailangan ko po ang trabaho, halos pabulong niyang pakiusap, desperado. Marami pong naghahanap ng trabaho, ma'am. Hindi lang po kayo, malamig na tugon. Nang hilakbot si Elena. Paano na si Isay? Ang kaunting ipon niya ay paubos na. Ang renta, ang pambili ng gamot ni Isay na laging may sakit dahil sa mahinang resistensya, ang pambayad sa eskwelahan, lahat ay tila imposibleng abutin ngayon. Naglakad siya palabas ng dinner, bit-bit ang kaunting gamit niya, at ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Ang init ng Maynila ay tila dumadagdag sa lagnat na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Sumakay siya sa jeep, ang mga mata ay nakatingin lang sa labas, habang ang isip ay lumilipad sa kanyang anak. Pagdating sa maliit nilang apartment, sinalubong siya ni Aling Nena, ang kapitbahay na pansamantalang nagbabantay kay Isay. Lena, lagnat na naman ang anak mo. Tatawagan ko na ba ang doktor? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Lumapit siya kay Isay na nakahiga sa higaan, mahina ang paghinga. Hinawakan niya ang noo ng bata, mainit na mainit. Naramdaman niya ang luha na unti-unting namuo sa kanyang mga mata. Masakit makita ang anak na nagdurusa, lalo na kung wala ka namang magawa. Kailangan niya ng gamot, Aling Nena. Dadalhin ko na siya sa klinik, sabi niya, kahit alam niyang kulang na ang pera niya para doon. Kinabukasan, habang nasa ospital, tumunog ang luma niyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sagutin pero baka importante. Magandang araw po, kayo po ba si Elena Ramirez? Isang matikas na boses ng lalaki ang sumalubong sa kanya. Opo, ako nga po. Sino po sila? Ako po si Achoy. Santiago, abogado ni Don Emilio Aguirre. May mahalaga po kaming alok sa inyo na posibleng makatulong sa inyong kasalukuyang sitwasyon. Nagtaas ang kilay ni Elena. Aguirre. Isang sikat at napakayaman na pamilya sa bansa. Ano naman ang kailangan nila sa isang simpleng tao na tulad niya? Kinabukasan, dinala siya ng isang itim na kotse sa isang malaking mansyon. Ang gate pa lang ay nakakakaba na. Parang pelikula. Ang mga matataas na pader at malalawak na hardin ay nagpapahiwatig ng yaman na hindi niya kailanman naisip na makikita niya ng personal. Sinalubong siya ng mga katulong at dinala sa isang malawak na silid. Doon, nakaupo si Don Emilio Aguirre, isang matandang lalaki na may mapanuring tingin, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Sa tabi niya ang kanyang abogado. Elena Ramirez, simula ni Don Emilio, ang boses ay malalim at nagbibigay ng otoridad. Alam ko ang sitwasyon mo. May anak ka, walang asawa at walang trabaho. Napakuyom si Elena. Hindi niya gusto ang tono ng lalaki, parang hinuhusgahan siya. Pero kailangan niya ang pera. May alok ako sa iyo. Gusto kong maging kasintahan ka ng anak ko, si Mateo. May sakit siya. Nagulat si Elena. Sakit? Anong sakit po, Don Emilio? Nagpalitan ng tingin si Don Emilio at ang abogado. Ang anak ko, si Mateo, ay hindi interesado sa kababaihan. Gusto kong ayusin mo siya. Bigyan mo siya ng dahilan para maging interesado sa kababaihan, para magpakasal siya sa babaeng gusto ko, si Monica Aquino. Pakiramdam ni Elena ay nawalan siya ng hangin. Ayusin? Ano siya, mekaniko? At bakit siya ang napili para sa ganito kaimposibleng gawain? Kung magtagumpay ka, bibigyan kita ng 1,000,000 piso. At buwan ng sweldo na makakatulong sa iyo at sa anak mo. Bukod pa dyan, tutulungan ko kayo ni Isa sa mga pangangailangan niya sa ospital. Ang 1,000,000 piso ay sumilaw sa kanyang isip. Sapat na iyon para magsimula sila ni Isa ng bagong buhay. Gamot. Pag-aaral. Isang disenteng bahay.
Lahat ng sakripisyo niya ay para sa anak. Pero ang kondisyon, parang nagbebenta siya ng kaluluwa. Pero, Don Emilio, hindi po ako doktor. Paano ko po gagawin iyon? Nag-aalangan niyang tanong. Hindi ko kailangan ng doktor. Kailangan ko ng babaeng makakakuha ng interes niya. Gusto ko, maging seryoso ang pagkukunwari ninyong relasyon. Dapat maging kapanipaniwala. Pero, may isang kondisyon ni. Ang boses ni Don Emilio ay bumaba, halos pabulong. Hindi mo kailanman sasabihin kay Mateo na ako ang nag-utos sa iyo. Siya ang dapat mag-isip na ikaw ang mismong nagkakagusto sa kanya. At walang sino man ang dapat makaalam tungkol sa usapan nating ito. Kahit na si Mateo. Kung hindi, hindi lang pera mo ang mawawala, kundi pati ang kinabukasan ng anak mo. Nalamigan si Elena. Ito ay isang kontrata na hindi lamang pera ang nakataya, kundi pati ang konsensya niya at ang kaligtasan ng kanyang anak. Nakita niya sa mga mata ni Don Emilio ang seryosong banta. Ang kapangyarihan ng pamilyang Aguirre ay hindi biro. Bigyan mo ako ng sagot bukas ng umaga, sabi ni Don Emilio, tumayo at lumabas. Ang isip ni Elena ay gulong-gulo. Nakaupo siya doon ng matagal, ang mga mata ay nakatingin sa labas ng malaking bintana, sa malawak na hardin na puno ng mga makukulay na bulaklak. Ang mga bulaklak na iyon ay maganda, ngunit marahil ay may tinatagong lason. Kinabukasan, bandang tanghali, bumalik si Elena sa mansyon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nakaupo si Don Emilio sa parehong upuan, nagbabasa ng dyaryo. Napagdesisyonan ko na po, Don Emilio, mahina niyang sabi. Ibaba ni Don Emilio ang dyaryo, tinitigan siya ng matagal. Sige po. Tatanggapin ko po ang inyong alok. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Don Emilio. Ngiti ng tagumpay. Magaling. Simula bukas, magsisimula ka. Lahat ng pangangailangan mo ay asikasuhin ng aming staff. Huwag kang mag-alala. Inihatid si Elena sa isang guest room sa mansyon. Mas malaki pa ito sa buong apartment niya. Ang bintana ay nakaharap sa hardin, kung saan may isang lalaki ang naglalakad, ay hawak na libro. Ang kanyang buhok ay itim na itim, ang tindig ay matikas. Si Mateo. Ito na ba ang simula ng kanyang panibagong buhay, o isang malaking pagkakamali? Tinitigan niya si Mateo, may kakaibang pakiramdam na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Kailangan niyang gawin ito para kay Isay. Pero tama ba ang pagpasok sa ganitong uri ng kasunduan? Kinabukasan, maaga pa lang ay kinatok na ang pintuan ng silid ni Elena. Isang katulong ang naghatid ng isang set ng mga bagong damit at sapatos, lahat ay mamahalin at elegante. Parang isang prinsesa sa pelikula. Pero sa loob, nararamdaman pa rin ni Elena ang bigat ng kasunduan na kanyang pinasok. Pagkababa niya, naghihintay na sa dining area si Don Emilio. Malawak ang hapagkainan, puno ng iba't ibang uri ng pagkain na hindi niya nakikita araw-araw. Pero tila may kulang. Si Mateo. Nasaan po si Senorito Mateo, Don Emilio, tanong niya, medyo kinakabahan. Si Mateo ay may sariling mundo, Elena. Hindi siya mahilig sa agahan. Minsan, sa kanyang silid na lang siya kumakain. O minsan, hindi kumakain, malamig na sagot ni Don Emilio. Naramdaman ni Elena ang pagkadismaya. Paano niya aayusin ang isang taong hindi man lang niya nakakausap? Ang unang araw niya ay tila mas mahirap kaysa sa inaasahan. Nakatayo si Elena sa malawak na library ng mansyon, inaayos ang mga libro ayon sa utos ng isang katulong. Hindi niya maiwasang mapangiti nang makakita ng isang lumang edisyon ng isang nobelang paborito niya noong kabataan. Sa gitna ng katahimikan ng library, nakarinig siya ng tunog. Hindi ko alam na mahilig ka sa mga lumang libro. Napalingon si Elena. Nakatayo sa pintuan si Mateo. Ang kanyang tinig ay mahinahon, halos pabulong, ngunit may kakaibang lambing. Ito ang unang pagkakataon na sila ay nag-usap ng sila lang dalawa. Matangkad si Mateo, may tindig, at sa malapitan, mas lalo itong gwapo. Ang mga mata niya ay parang may tinatagong kalungkutan. Ah, opo. Gusto ko po, sagot ni Elena, medyo nautal. Ikaw po ba, Senorito Mateo? Teo na lang. Ayoko ng Senorito. At, mahilig din ako, sabi nito, lumapit sa isang estante at kumuha ng isa ring libro. Alam mo, ang mga libro ay parang tao.
Maraming istorya, maraming lihim na kailangan mong tuklasin. Ngumiti si Elena. Hindi niya inaasahan ang ganitong panimulang usapan. May kakaiba sa mga mata ni Theo. Hindi niya nakita ang pagka-emosyonal na inilarawan ni Don Emilio. Sa halip, may nakikita siyang matinding kalungkutan at pag-iisa. Ilang araw ang lumipas. Madalas na silang nakikita ni Theo sa iba't ibang parte ng mansyon. Minsan sa hardin, minsan sa library, o minsan naman ay sa tabi ng pool. Palagi siyang nag-iisa, tahimik, at nakatingin lang sa malayo. Isang hapon, nakita ni Elena si Theo sa hardin, may kausap sa cellphone. May pagka-emosyonal ang boses niya, at sa pagkakataong iyon, tila mailungkot sa kanyang mukha. Narinig ni Elena ang ilang salita, sana maintindihan mo hindi ito ang gusto ko kailangan kong gawin. Naglakad papalayo si Theo, patungo sa dulo ng hardin na mayroong mataas na bakod na napapalibutan ng mga halaman. Doon, may isang maliit na gate na tila patago. Sinundan siya ni Elena ng palihim, nagtataka kung saan pupunta si Theo. Nang buksan ni Theo ang gate, nakita ni Elena ang isang lalaki na naghihintay sa kabilang panig. May edad na ito, payat, at may dalang mga bulaklak. Niyakap ni Theo ang matandang lalaki. May sinasabi sila, ngunit hindi maintindihan ni Elena. Nakita niya ang isang bagay na nagulat sa kanya. Hinawakan ni Theo ang kamay ng matandang lalaki at idinikit sa kanyang pisngi, isang kilos na puno ng pagmamahal. Biglang bumalik sa isip ni Elena ang sinabi ni Don Emilio, hindi interesado sa kababaihan. Ang eksenang nakita niya ay parang kumpirmasyon sa kanyang iniisip. Talagang ang totoo ang sinabi ni Don Emilio. Naramdaman ni Elena ang isang kirot sa dibdib. Hindi dahil sa pagka-emosyonal, kundi dahil sa pagkalito. Kung totoo ang nakita niya, paano siya magtatagumpay sa misyon niya? Elena, ano nang ginagawa mo rito? Napalingon si Elena. Nakatayo sa likuran niya si Don Emilio, ang kanyang mga mata ay matalim, parang agila na may nakita. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, pero nararamdaman ni Elena ang lamig na nanggagaling sa kanya. Ah, Don Emilio, nagpapahangin lang po ako. Nakita ko po si Senorito Mateo. Nautal niyang paliwanag. Napatango si Don Emilio, hindi nawawala ang tingin sa kanya. Bantayan mo si Mateo, Elena. Hindi ko gusto ang mga kasama niya. Kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong masiguro na lumalayo siya sa mga gulo. Parang may babala sa boses ni Don Emilio. Naramdaman ni Elena ang takot. Ngayon, hindi lang basta pera ang nakataya, kundi pati ang kanyang buhay sa loob ng mansyon. Kailangan niyang mag-ingat. Nasa silid-aklatan si Elena, naglilinis ng mga lumang manuskrito, habang ang isip niya ay lumilipad sa eksenang nakita niya sa hardin. Ang lalaking kausap ni Theo, ang paraan ng kanilang pag-uusap, ang malambing na hawak sa kamay. Hindi ito akma sa larawang ipininta ni Don Emilio. Kung totoo ngang may isakiti si Theo, bakit parang hindi siya nagpapakita ng anumang pahiwatig nito sa mga nakaraang araw? Sa halip, ang nakikita niya ay isang lalaking malungkot, nag-iisa, at tila may pinagdaanan. Isang araw, habang naghahanda ng tanghalian ang mga katulong, lumapit si Theo kay Elena. Lena, may lakad ka ba mamaya? Nagulat si Elena sa paggamit ni Theo ng palayaw niya. Wala naman po, Theo. Gusto mo bang sumama sa akin? Kailangan kong puntahan ang isang kaibigan sa labas. At medyo nababato na rin ako rito sa mansyon. Nag-aalangan si Elena. Ito ba ang pagkakataon para mas makilala si Theo, o isang pagsubok mula kay Don Emilio? Ngunit ang kanyang kuryosidad ay mas matindi kaysa sa pag-aalinlangan. Si Jipo, Theo. Hindi sila nagmaneho ng mamahaling kotse. Naglakad lang sila papunta sa isang jeepney stop. Sumakay sila sa isang punong-puno ng tao na jeep. Nakaramdam si Elena ng kakaibang ginhawa. Hindi siya lumaki sa karangyaan, kaya ang simpleng pamumuhay ang kinasanayan niya. Nakita niya ang pagngiti ni Theo, habang nakamasid sa mga tao, sa magulong kulingling ng jeep, at sa mga nakasabit na palamuti nito. Minsan, mas masaya ang simple, sabi ni Theo, parang nabasa ang kanyang isip. Bakit po hindi niyo sinabi sa tatay niyo na pupunta tayo sa ganito? Tanong ni Elena, naglakas loob. Dahil hindi siya sasang-ayon, sagot ni Theo, tumingin sa labas. Para sa kanya, ang buhay ay nakakulong lang sa loob ng 4 na pader ng mansyon at sa mga piling tao. Kung hindi kasama sa circle niya, hindi para sa akin.
Bumaba sila sa isang palengke, maraming tao, at sari-saring amoy. Nagulat si Elena nang makita si Theo na bumili ng prutas at nakikipagtawaran sa tindera. Para siyang isang ordinaryong mamamayan, malayo sa imahe ng isang agire. Para sa akin, ang mundo ay mas malaki kaysa sa nakikita ng aking ama, sabi ni Theo, habang naglalakad sila sa gitna ng maraming tao. Minsan, gusto ko lang mawala sa paningin niya, sa mga mata ng lahat. Nagpatuloy sila sa paglalakad, at sa wakas ay narating nila ang isang maliit na bahay. Lumabas doon ang matandang lalaki na nakita ni Elena sa hardin. Niyakap niya si Theo. Tito Ben, ito po si Elena, pakilala ni Theo. Siya ang kaibigan ko. Ngumiti si Tito Ben, mainit ang kanyang mga mata. Salamat at sinamahan mo si Theo, Ija. Madalang itong lumabas ng mansyon. Habang nakikipag-usap si Theo kay Tito Ben, narinig ni Elena ang ilang piraso ng kanilang pag-uusap. Tinanong ni Tito Ben kung kailan ulit sila makakapaglaro ng basketball. Basketball? Ang isang taong may sakit na kailangan ayusin ay naglalaro ng basketball. Lalo siyang naguluhan. Mas gusto ko ang buhay dito, Lena, bulong ni Theo nang sila na lang dalawa. Kung saan hindi ako Mateo Aguirre. Kung saan ako lang si Theo. Sa pag-uwi nila sa mansyon, madilim na. Sumakay sila sa isang taxi. Sa loob ng taxi, tahimik sila. Naramdaman ni Elena ang isang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito ang larawan ng isang tisirak na tao. Ang nakikita niya ay isang lalaking naghahanap ng kalayaan. Theo, mahina niyang tanong, bakit hindi mo na lang sabihin ang totoo sa tatay mo? Nagpakawala si Theo ng isang malalim na buntong hininga. Sana ganoon lang kadali, Lena. Pero ang ama ko siya ang may-ari ng lahat. Kung hindi niya gusto ang ginagawa ko, kaya niyang sirain ang lahat. Lahat. Kahit ang buhay mo. Hindi sumagot si Theo. Tumingin lang siya sa labas ng bintana, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang sagot ay nasa kanyang mga mata. Gusto ko lang na malaya. Na hindi nakakulong sa desisyon ng iba, patuloy ni Theo, tumingin sa kanya. Alam ko, mukhang baliw ang ginagawa ko. Ang pagpapanggap. Pero ito lang ang paraan para makahinga ako. Para makatakas ako sa kasal na ayaw ko. At sa buhay na hindi ko gusto. Nakatitig si Elena kay Theo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagod at kalungkutan. Naramdaman ni Elena ang pagkahabag sa kanya. Hindi siya isang sakit na kailangan ayusin. Siya ay isang taong nakakulong. Elena, sabi ni Theo, ang boses ay seryoso, kung nalaman mo ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa, matutulungan mo ba ako? Hindi lang bilang trabaho, kundi bilang isang kaibigan. Ang tanong na iyon ay tumagos sa puso ni Elena. Hindi na ito tungkol sa pera o sa kontrata. Ito ay tungkol sa isang tao na nangangailangan ng tulong, isang taong tila naunawaan ang kanyang sariling pagkabigo at kalungkutan. Nakatitig si Elena kay Theo, ang mga salita nito ay tila tumagos sa kanya, hindi lamang sa pandinig kundi pati na sa puso. Ang mata niya na kanina ay punong-puno ng pagod ay nagbigay daan sa isang napakalaking pag-asa. Mayroong isang dahilan sa likod ng lahat ng ito. Isang dahilan na mas malaki kaysa sa isipin ng kanyang ama. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Elena. Hindi niya maintindihan kung paanong ang isang taong mayaman at may kapangyarihan ay kailangang magtago. Ibinaba ni Theo ang kanyang ulo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Hindi alam ni Monica na hindi talaga ako ganoon. Alam niya na ayaw ko sa kanya, pero hindi niya alam ang dahilan. Ang ama ko, akala niya lang may sakit ako. Pero ang totoo, ginagawa ko lang ito para makatakas. Para makatakas sa buhay na hindi ko pinili. Ang boses ni Theo ay nanginginig, puno ng sakit. Tiningnan niya si Elena, at sa mga mata nito, nakita niya ang lumbay ng isang taong nakakulong. Noong bata pa ako, may isang malubhang aksidente sa kumpanya namin. At ang ama ko, sinisi niya ako. Dahil sa ginawa ko, nagdusa ang maraming tao. At simula noon, pakiramdam ko, wala na akong karapatan na maging masaya. Na ang tanging paraan para mabayaran ang utang ko ay sundin ang lahat ng gusto niya. Huminga si Elena ng malalim, ang kanyang puso ay kumikiro. Hindi siya inaasahang makarinig ng ganoong kasakit na istorya. Ang lalaking ito ay hindi lang basta mayaman. Mayroon siyang sariling laban, sariling kalbaryo na pinapasan.
Gusto kong maging malaya, Elena. Gusto kong magkaroon ng sariling buhay, sariling desisyon. Pero ang ama ko, ginagamit niya ang kasalanan ko para ikulong ako. At ang pagpapanggap na ito lang ang paraan para mapatunayan ko sa kanya na may sarili akong desisyon. Ang mga salita ni Theo ay nagbigay ng biglaang linaw kay Elena. Hindi na siya isang tau-tauhan. Hindi na siya isang instrumentong gagamitin para ayusin ang isang tao. Siya ay magiging isang kakampi. Ako, Theo, may sarili rin akong dahilan kung bakit ako nandito, nagsimula si Elena. Hindi ako ang pinili ng tatay mo para ayusin ka. Ako ay isang desperadong ina na walang-wala. At ang pangako ng pera iyon ang tanging dahilan kung bakit ako nandito. Para kay Isay. Para sa anak ko. Napakunot ang noo ni Theo. May anak ka? Opo. Isay ang pangalan niya. 6 na taon na. Matapos akong iwanan ng ama niya, mag-isa ko siyang pinalaki. Kaya alam ko kung gaano kahirap ang mag-isa. Kaya naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Theo. Isang tunay na ngiti, hindi pilit. Hindi ako nag-iisa. Nandito ka na. Nang makarating sila sa mansyon, madilim na ang paligid. Ang mga ilaw sa loob ay nagbigay ng isang mainit na liwanag. Hindi sila pumasok agad. Tumigil sila sa tabi ng isang fountain sa malawak na hardin. Salamat, Elena. Salamat sa pakikinig. Salamat din, Theo. Sa pagtitiwala. Lumapit si Theo kay Elena at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi na ito ang pagkukunwari. Nararamdaman ni Elena ang init sa kanyang palad. Nagkatinginan sila at sa pagkakataong iyon, wala nang maskara, wala nang laro. 2 taong sugatan na naghanap ng kaligtasan sa isa't isa. Elena, alam kong ito ay isang malaking kahilingan, pero pwede mo ba akong tulungan? Hindi lang sa kasunduan ng ama ko, kundi sa kasunduan natin. Patuloy nating gawin ang pagpapanggap hanggang sa makahanap ako ng paraan para makalaya. Pero ngayon, gusto kong maging totoo tayo sa isa't isa. Huminga si Elena ng malalim, tumango at mumiti. Theo, gagawin natin ito ng magkasama. Pumasok sila sa mansyon ng magkasama, ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Ang kanilang mga puso ay magkakaugnay. Tila may isang bagong simula na nabuo sa pagitan nila. Ang dating estranghero ay naging kaibigan, at ang kasunduan ay naging isang pag-asa. Sa likod ng bintana ng kanyang opisina, nakamasid si Don Emilio. Nakita niya ang 2 kabataan na pumasok, ang kanilang mga kamay ay magkahawak, ang kanilang mga ngiti ay tunay. Nag-isip si Don Emilio. Hindi ito ang inaasahan niya. Hindi ito bahagi ng kanyang plano. Pero sa isang iglap, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na tila may naisip na panibagong plano. Isang ngiti na nagtago ng isang mas malaking lihim. Naramdaman ni Mateo ang kakaibang kaba habang nagmamaneho siya. Hindi ito kaba ng takot, kundi kaba ng tuwa. Sa passenger seat ay nakaupo si Elena, at sa likod naman si Isay, ang anak niya. Isay was singing children's song, her voice was so sweet and innocent. Narinig niya ang tawa ni Elena habang pinapanood niya ang anak. Para silang isang pamilya. Hindi niya kailanman naisip na mararamdaman niya ito. Ang simpleng pagmamaneho, ang simpleng pagpunta sa isang parke, ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kaligayahan na hindi niya naramdaman sa buong buhay niya. Nang makarating sila sa parke, naglaro si Isay sa swing at slide. Masaya itong tumatakbo. Samantala, umupo si Theo at Elena sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno. Minsan, Theo, naiisip ko, sana ganito na lang ang buhay, sabi ni Elena, nakatingin sa kanyang anak. Simpleng masaya. Walang gulo. Ngumiti si Theo. Ito ang gusto ko, Lena. Ang simpleng buhay. Ang simpleng ikaw at Isay. Hinawakan ni Theo ang kamay ni Elena. Ang kanyang puso ay kumikibo sa bawat paghawak. Ang mga kamay ni Elena ay magaspang, halatang pinaghirapan. Pero para kay Theo, ang mga kamay na iyon ay ang pinakamagandang bagay sa mundo. Biglang tumunog ang cellphone ni Theo. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ama. Napawi ang ngiti sa kanyang labi. Hello, Dad, mahinang bati niya. Mateo, kailangan nating mag-usap. Pupunta ka sa opisina ko bukas.
At kailangan mong ipahayag sa publiko na kayo ni Monica ay mag-engagement. Ito na ang huling utos ko sa iyo, ang matigas na boses ni Don Emilio sa kabilang linya. Pero Daddy. Wala nang pero, Mateo. Mayroon akong mga mata at tenga sa buong mansyon. Nakita ko ang mga kilos mo. At hindi ako nagustuhan. Kung hindi mo gagawin ito, alam mo ang mangyayari pagbabanta ng kanyang ama. Namutla si Theo. Napatingin siya kay Elena na nakikita ang biglang pagbabago sa kanyang mukha. Isay was smiling at him from the swing and he felt a lump in his throat. Isang hapon, habang nag-aabang sila ni Elena sa labas ng isang ice cream shop, nakita ni Theo si Monica. Nakasuot ito ng mamahaling damit at may kasamang 2 bodyguard. Hello, Theo. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa mga ganitong klase ng lugar, sabi ni Monica. Ang kanyang boses ay matamis ngunit ang mga mata ay nanlalamig. At sino naman ang kasama mo? Si Elena. Kaibigan ko, sagot ni Theo, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Elena. Ngumiti si Monica, pero ang kanyang mga mata ay nanatiling walang emosyon. Mabuti naman. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Sabi-sabi, ikaw ang bagong kaibigan ni Mateo. Biglang tumakbo si Isay patungo kay Elena. Mama, tingnan mo. Ang ganda ng ice cream ko. Nakita ni Theo ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Monica. Para bang may nakita siyang bagay na nakakadiri. Pinilit nitong humiti, pero ang mga mata ay hindi nagsinungaling. Anak mo, tanong ni Monica. Napakaganda naman. Gusto ko sanang magbigay ng regalo, pero baka hindi niya ma-appreciate. Masyadong simple, sabi ni Monica, tumingin sa damit ni Isay. Nanginig ang mga kamay ni Theo. Galit ang nararamdaman niya sa mga salita ni Monica. Hindi niya hahayaan na saktan ni Monica ang mga taong mahalaga sa kanya. Salamat na lang, Monica, matigas niyang sagot. Sapat na sa amin ang simpleng buhay. Habang naglalakad sila palayo, narinig nila ang tawa ni Monica. Isang tawa na parang bell, pero parang tunog ng isang ahas. Pagdating sa mansyon, pagod na si Theo. Parang nagkaroon siya ng isang magandang panaginip na biglaang natapos. Tumunog ang pintuan ng mansyon. Isang katulong ang nagbigay sa kanya ng isang sobre. Senorito Mateo, galing po sa opisina ni Don Emilio. Kinakabahan, binuksan ni Theo ang sobre. Isang eleganteng invitation card. Ang mga salita ay nakasulat sa ginto. Nakasulat sa itaas, sa malaking font, ay The Engagement of Mateo and Monica. Naramdaman ni Theo ang pagbagsak ng kanyang puso. Ito na ba ang katapusan ng kanyang kaligayahan? Ang simula ng isang gyera. Tiningnan niya ang invitation card, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakita niya ang kanyang sarili na parang isang sundalo na napilitang pumasok sa digmaan na ayaw niyang labanan. Hindi makatulog si Elena. Ang imbitasyon sa engagement ni Theo at Monica ay parang tinik na nakatira sa kanyang puso. Kahit na alam niyang bahagi ito ng kasunduan, nasasaktan siya para kay Theo. At para na rin sa sarili niya. Ang pagpapanggap ay tila nagiging totoo na, at ang mga damdamin niya para kay Theo ay hindi na niya kayang itago. Kinabukasan, habang nasa hardin siya, nilapitan siya ng isang katulong. Ma'am Elena, may padala po sa inyo si Don Emilio. Inabot ni Elena ang isang malaking brown envelope. Nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ay isang bundle ng pera, sapat na upang mabuhay siya at si Isay ng ilang buwan. Kasama nito ang isang maliit na card na may nakasulat na mensahe. Para sa iyong mahusay na pagganap. Malapit na tayong magwagi. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng isang matinding kaba sa kanyang dibdib. Hindi ito bonus. Ito ay isang paalala na siya ay isang manggagawa at ang kanyang trabaho ay ang piayusin si Theo. Naramdaman niya ang init ng hiya at galit na unti-unting kumakalat sa kanyang katawan. Parang sinampal siya ng katotohanan. Isa lang siyang tau-tauhan sa laro ng isang makapangyarihang tao. Ang ganda ng ngiti mo, Elena, isang boses ang narinig niya sa likuran. Napalingon si Elena. Si Monica Aquino. Nakasuot ito ng isang mamahaling dress at may isang ngiti sa kanyang labi na parang isang ahas. Mukhang masaya ka. Baka naman dahil sa nakita mo sa sobre na iyan. Napakuyom ang palad ni Elena. Paano mo alam? Lumapit si Monica, ang kanyang mata ay matalim.
Sa mundong ito, Elena, walang lihim. Lalo na kung mayroon kang sapat na pera at kapangyarihan. Alam ko ang lahat. Ang pagiging kaibigan ni Mateo, ang pagpunta mo rito, at ang dahilan kung bakit ka nandito. Nanginginig si Elena. Paano niya nalaman ang lahat? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Monica. Tumawa si Monica, isang malamig at matalim na tawa. Huwag ka nang magpanggap. Alam ko ang kasunduan ninyo ni Don Emilio. Ginagamit ka niya para ayusin si Mateo. Pero ang hindi mo alam, mas matalino ako sa inaakala mo. Narinig ko ang lahat. Ang totoo, matagal na akong alam na nagpapanggap lang si Mateo. Ginamit ko lang iyon upang mapanood kung paano siya maglalaro. At ngayon, tapos na ang laro. Ginamit ka lang ni Don Emilio para subukan si Mateo. Patuloy ni Monica, ang kanyang boses ay puno ng puot. Akala niya, masisira ang laro ng pagpapanggap ni Mateo dahil sa iyo. Pero ang hindi niya alam, si Mateo ay mas matalino kaysa sa inaakala niya. Kaya naman, ipinapadala niya sa iyo ang perang iyan. Ang sahod mo bilang mang-aayos. Naramdaman ni Elena ang isang matinding sakit. Wala ka ng karapatan na gawin ito, sigaw ni Elena. Tumawa si Monica. May karapatan ako, Elena. Ako ang mapapangasawa ni Mateo. At ang katulad mo, na isang simpleng manggagawa, ay walang karapatan sa kanya. Ang kinabukasan mo at ng anak mo ay nasa kamay ko. Kaya umalis ka na. Kung hindi, hindi ko masisiguro ang kaligtasan ng anak mo. Nanginig ang mga kamay ni Elena. Hindi na ito tungkol sa pera o sa kontrata. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng kanyang anak. Tumakbo si Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Natagpuan niya si Theo sa kanyang opisina, nagbabasa ng mga dokumento. Pumasok siya at hinagis ang brown envelope sa lamesa. Ano ito, Elena? Tanong ni Theo, nagtataka. Ito ang sweldo ko, Theo, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang sahod ko para ayusin ka. Narinig ko ang lahat. Narinig ko ang plano ng tatay mo. Ang laro ninyo. At ang pinakamasakit, narinig ko kung paano ako ginamit para subukan ka. Nanginig ang kamay ni Theo. Hinawakan niya ang sobre at binasa ang mensahe. Hindi ito totoo. Theo. Totoo ito, sabi ni Elena, umiiyak. Kinausap ako ni Monica. Alam niya ang lahat. Sinabi niya sa akin na ako ay isang tau-tauhan sa laro ninyo. At ngayon, pinagbabantaan niya ang buhay ng anak ko. Napalingon si Theo kay Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ang galit na iyon ay hindi para kay Elena, kundi para sa kanyang ama. Hindi ko hahayaan na gawin niya ito, bulong ni Theo. Hindi ko hahayaan na saktan niya kayo. Theo, wag mo akong protektahan. Wala akong kapangyarihan para labanan ang tatay mo, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Pero maaari ka. Pwede kang lumaban. Ipakita mo sa kanya na mali siya. Ipakita mo na hindi ka na isang bata na kanyang kokontrolin. Naramdaman ni Theo ang biglaang lakas sa kanyang puso. Ang mga mata ni Elena ay puno ng pag-asa. Isang pag-asa na nagbigay sa kanya ng lakas. Tumayo si Theo, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ko hahayaan na mangyari ito. Handa na akong labanan siya. Lumabas si Theo sa silid at naglakad papunta sa opisina ng kanyang ama. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang kanyang puso ay puno ng galit, ngunit mayroon ding pag-asa. Siya matagal na akong ginamit ninyo. Ngunit tapos na ang lahat. Hindi na ako susunod sa mga utos ninyo. Nagliliyab sa galit si Mateo, habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo, patungo sa opisina ng kanyang ama. Ang mga salita ni Elena, ang luha sa kanyang mga mata, ang brown envelope na puno ng pera, lahat ay parang apoy na sumusunog sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwalang nagawa ito ng kanyang ama. Ginamit niya si Elena. Ginamit niya ang pag-ibig. Binuksan ni Theo ang pinto ng opisina ni Don Emilio nang walang pakundangan. Nasa likod ng malaking lamesa ang kanyang ama, nagbabasa ng dyaryo, ang kanyang mukha ay kalmado at walang emosyon. Ang katahimikan sa silid ay parang isang bagyo na naghihintay na sumiklab. Dad! Paano mo nagawa ito? Ang sigaw ni Mateo, hinagi sa lamesa ang brown envelope. Ginamit mo si Elena. Nilaro mo kami. Ibinaba ni Don Emilio ang dyaryo.
Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, ngunit hindi ito ngiti ng tuwa. Ito ay ngiti ng kapangyarihan. Ano ang sinasabi mo, Mateo? Ang babaeng iyon ay isang manggagawa. Sinunod niya lang ang aking utos. Bakit ka nagagalit? Hindi siya manggagawa. Mahal ko siya, Dad. At alam mo iyon. Mahal, tumawa si Don Emilio, isang malamig na tawa. Mateo, akala mo ba ay hindi ko alam ang lahat? Ang pagpapanggap mo. Ang pagiging bakla mo. Alam ko ang lahat, anak. At ang babaeng iyon isang laro lang siya. Isang pagsubok para sa iyo. Para malaman kung hanggang saan ang kakayahan mo para maging malaya. Para makita ko kung gaano ka kahanda para magpakasal kay Monica. Para siyang sinaksak sa dibdib ni Mateo. Hindi siya nagulat sa pagtanggi ng kanyang ama, pero ang katotohanan na alam nito ang lahat, at ginamit siya para sa isang laro, ay nagbigay sa kanya ng isang matinding sakit. Ipinadala ko sa kanya ang pera para mag-umpisa kayo ng bago, Dad. Hindi ko hahayaan na saktan ninyo si Elena at ang anak niya. Tumayo si Don Emilio at kinuha ang isang folder sa lamesa. Binuksan niya ito at sa loob ay may mga litrato. Mga litrato ni Elena at isa sa kanilang bahay. Sa labas ng ospital. Sa parke. Matagal na akong may mga mata at tenga sa buong mansyon. At alam ko ang lahat ng kilos mo, Mateo. Alam ko ang bawat galaw ni Elena. Kaya, piliin mo. Ang babaeng iyan na may anak o ang kinabukasan ng pamilya natin. Kung hindi ka magpapakasal kay Monica, hindi lang ang pangalan mo ang masisira. Kundi pati na rin ang buhay ni Elena at ng anak niya. Kaya, piliin mo. Naramdaman ni Theo ang panginginig ng kanyang mga kamay. Bawat salita ng kanyang ama ay parang isang martilyo na bumabasag sa kanyang pagkatao. Alam niyang kayang gawin ng kanyang ama ang lahat. May kapangyarihan ito. At wala siyang magagawa. Biglang bumukas ang pinto. Si Monica Aquino. Hello, Theo, sabi ni Monica, ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang mga mata ay may nakatagong lamig. Sabi na nga ba't nandito ka? May gusto lang akong sabihin. Tumingin si Monica kay Don Emilio at ngumiti. Don Emilio, pasensya na po. Pero ang laro ninyo ay tapos na. Narinig ko ang lahat. Narinig ko ang pagpapanggap ni Mateo. Narinig ko ang kasunduan ninyo ni Elena. Narinig ko ang pagmamahal niya kay Elena. At ngayon, ako ang maglalaro. Napatingin si Mateo kay Monica. Ano nang sinasabi mo? Simple lang, Theo. Magpakasal ka sa akin. At tutulungan kitang makalaya sa kamay ng tatay mo. Alam kong naghahanap ka ng kalayaan. At ako ang makakapagbigay nito sa iyo. Sa halip na ipilit mo ang sarili mo sa isang babaeng manggagawa na walang karapatan sa iyo, piliin mo ako. Ako ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan, ng karangalan at ng kalayaan na gusto mo. Sa halip na magdusa ka, piliin mo ako. At hahayaan kitang manatili sa buhay niya. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo. Naramdaman niya ang pagkataranta sa kanyang sarili. Ang alok ni Monica ay parang isang laso na matamis. Isang alok na magbibigay sa kanya ng kalayaan, ngunit ang kapalit ay ang pagbibigay niya sa kaligayahan niya. Wala akong pakialam sa karangalan at kapangyarihan, Monica, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang gusto ko lang ay ang kalayaan ko. At ang pagmamahal ko. Tumawa si Monica. Ganoon ba? Handa ka bang masira ang buhay ng babaeng mahal mo? Handa ka ba na makita siyang umiyak? Handa ka ba na makita ang anak niya na magdusa? Naramdaman ni Mateo ang matinding sakit. Nakulong siya sa dalawang bagay. Ang pagmamahal niya kay Elena at ang kaligtasan ng pamilya niya. Hindi siya makapili. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Biglang tumunog ang cellphone niya. Si Elena. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Kung sasagutin niya ba o hindi. Nanginginig ang kamay ni Elena habang nakikita ang tumatawag. Si Theo. Matapos ang lahat ng narinig niya mula kay Monica, matapos ang pagbabanta ni Don Emilio, ano pa ba ang sasabihin ni Theo? Ang puso niya ay kumikirot sa sakit. Isang parte niya ang gustong sagutin, umaasang ipaglalaban siya ni Theo. Ngunit ang kabilang parte ay natatakot sa katotohanan. Hinayaan niyang tumunog ang telepono hanggang sa mamatay. Hindi niya kayang harapin.
Hindi niya kayang marinig ang paglilinaw na, sa huli, pinili ni Theo ang kanyang ama at ang kanyang posisyon. Ilang minuto ang lumipas, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message. Mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya. Kontray ko ay pinili ang pangalan ng pamilya. Naganap na ang papel mo. Huwag ka nang magpakita pa. Alam mo ang mangyayari kung hindi ka susunod. Don Emilio. Naramdaman ni Elena ang pagbagsak ng buong mundo sa kanyang balikat. Hindi na siya nagtataka. Ito ang inaasahan niya. Ang pakiramdam na ginamit, nilinlang at sa huli ay itinatapon. Bumagsak ang cellphone sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha. Hindi niya nakayanan. Bumalik siya sa kanyang silid, hinila ang maleta mula sa ilalim ng kama, at nagsimulang mag-impake ng kanyang mga gamit. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang ilayo si Isay sa gulo na ito. Ang mansyon na dati ay tila isang kanlungan ay naging isang kulungan. Mama, bakit po tayo nag-iimpake? Tanong ni Isay, ang kanyang maliliit na mata ay puno ng pagtataka. Pinilit ni Elena nang umiti kahit na nanginginig ang kanyang mga labi. Magbabakasyon lang tayo, anak. Pupunta tayo sa malayo kung saan walang makakaabala sa atin. Habang nag-iimpake, naramdaman ni Elena ang isang matigas na bagay sa bulsa ng kanyang lumang jacket. Kinuha niya ito. Isang maliit na picture frame. Sa loob ay ang litrato nilang tatlo, siya, si Theo, at si Isay, nakuha noong araw na nagpunta sila sa parke. Ang mga ngiti ni Theo ay tunay, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang kamay, ang kanyang mata ay punong-puno ng pag-asa. Niyakap ni Elena ang litrato, ang init ng mga alaala ay dumaloy sa kanya. Ang mga matatamis na sandali. Ang mga lihim na pag-uusap. Ang pag-asa na sana ay totoo ang lahat. Ngunit ngayon ang lahat ay naglaho. Nakatayo si Elena at Isay sa bus terminal, naghihintay ng bus na magdadala sa kanila palayo sa Maynila. Ang hangin ay malamig at ang kanyang puso ay mabigat. Akala niya, sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang tahanan, ang kanyang pamilya. Ngunit isang malupit na biro lang pala ang lahat. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number na naman. Nag-aalangan siyang sagutin pero sumagot pa rin siya. Hello? Elena Ramirez po, tanong ng isang pamilyar na boses, ngunit hindi niya mailagay kung kanino. Opo, ako nga po. Si Mang Ben po ito. Ang kaibigan ni Theo. Narinig ko ang nangyari. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan ninyo. Pero gusto ko lang ipaalam sa iyo na hindi ito kasalanan ni Theo. Pinilit siya ng kanyang ama. Ginagamit siya. Hindi niya sinasagot ang tawag mo dahil pinipigilan siya. Nasa ilalim siya ng surveillance. Ayaw niyang mapahamak ka. Nagulantang si Elena. Hindi ito kasalanan ni Theo. Pinilit siya. Anong ibig mong sabihin, Mang Ben? Ang tanong ni Elena, ang kanyang puso ay kumikiro. Narinig ko ang pag-uusap niya sa kanyang ama. Pinagbabantaan siya. Kung hindi siya susunod, sasaktan kayo ng kanyang ama. Kaya huwag kang mag-isip na iniwan ka niya. Ginagawa niya ito para protektahan ka. Naramdaman ni Elena ang isang malaking sakit sa dibdib. Mali ang iniisip niya. Mali ang kanyang hinala. Ang lalaking ito ay nagmamahal sa kanya. Ang lalaking ito ay nagpapapilit para sa kaligtasan niya. Nangilabot si Elena. Ang bus ay dumating. Nasa harap na niya ang pinto. Ngunit sa halip na sumakay, huminto siya. Niyakap niya si Isay ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa bagong pag-asa. Mama, aalis na tayo, tanong ni Isay. Huminga si Elena ng malalim, tumingin sa kanyang anak, at sa malaking bus na nasa harapan niya. Hindi anak, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng lakas. Hindi pa tayo aalis. May kailangan pa tayong gawin. Hindi ako susuko. Babalik tayo. Babalik tayo para ipaglaban ang ating pamilya. Hindi na sinagot ni Mateo ang tawag ni Elena. Narinig niya ang mensahe ng kanyang ama at alam niyang tapos na ang lahat. Ang alok ni Monica ay tila ang tanging daan palabas, kahit pa masakit iyon. Ang ideya ng pagpapakasal sa kanya, ang pagbibigay ng kalayaan para kay Elena kapalit ng kanyang sariling kaligayahan, ay tila isang matamis na lason. Ngunit wala na siyang pagpipilian.
Ilang araw ang lumipas at parang multo si Theo sa mansyon. Walang imik, walang gana kumain at laging nakatingin sa malayo. Ang kanyang ama ay tila masaya sa kanyang desisyon. Si Monica ay mas madalas nang bumisita, nagpaplano ng engagement party na tila isang koronasyon. Ngunit sa bawat ngiti ni Monica, nararamdaman ni Theo ang kirot ng pagtataksil sa kanyang sarili at kay Elena. Isang gabi, habang nag-iisa si Theo sa kanyang silid, biglang tumunog ang telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Nag-aalangan siyang sagutin, ngunit nang makita niya ang mukha ni Mang Ben, ang kaibigan niya mula sa palengke, ay agad siyang sumagot. Mang Ben, bakit po kayo tumawag? Theo, anak. Nasaan ka na? Nag-aalala ako sa iyo, sabi ni Mang Ben, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nandito si Elena. Nakausap ko siya. Alam na niya ang lahat. Ang ginawa ng ama mo. Ang dahilan kung bakit hindi ka sumasagot sa tawag niya. Nanlaki ang mga mata ni Theo. Alam na ni Elena. Pero paano? At bakit? Pero paano po? Paano niya nalaman? Nakausap ko siya sa bus terminal. Aalis na sana siya. Pero sinabi ko sa kanya ang totoo. Napinilit ka ng ama mo. Na ginagawa mo lang ito para protektahan siya. Paliwanag ni Mang Ben at alam mo ba ang sinabi niya, Theo? Hindi siya susuko. Lalaban siya para sa inyo. Naramdaman ni Theo ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi niya maintindihan. Bakit hindi siya sumuko? Bakit siya lumalaban? Si Elena ay isang ina na kailangan ng proteksyon, hindi isang mandirigma. Ngunit ang mga salita ni Mang Ben ay tila nagbigay ng isang bagong pag-asa sa kanyang puso. Pero, Mang Ben, paano kung saktan siya ng ama ko? Wala akong magagawa, bulong ni Theo, ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Theo, anak. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Kung hindi ka lalaban, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ninyo. Ang pagmamahal ninyo. Kailangan mong tumayo. Kailangan mong harapin ang ama mo. Ipakita mo sa kanya na mali siya. Ipakita mo na hindi ka na isang bata na kanyang kokontrolin. Ang mga salita ni Mang Ben ay tumago sa puso ni Theo. Sa buong buhay niya, siya ay naging sunod-sunuran lang. Ngayon, sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay may pagpipilian siya. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya magpapapilit. Kinabukasan, maaga pa lang pumunta si Theo sa opisina ng kanyang ama. Wala nang takot sa kanyang mukha. Tanging pagpapasya. Nakaupo si Don Emilio sa kanyang swivel chair, nagbabasa ng dyaryo. Dad, matigas na sabi ni Theo. Itinabi ni Don Emilio ang dyaryo. Mateo, ano ang kailangan mo? May importante akong meeting. Ayoko nang magpakasal kay Monica, diretsong sabi ni Theo, walang pag-aalinlangan. Nanlaki ang mga mata ni Don Emilio. Ano ang sinasabi mo? Nabaliw ka na ba? Nakausap na namin ang lahat. Nakaplano na ang lahat. Ayoko sa kanya. At hindi ko kailanman siya minahal. Ang lahat ng ito ay isang laro ninyo. At tapos na ako sa laro na ito, sabi ni Theo. At alam ko na ang ginawa ninyo kay Elena. Alam ko na ang pagpapanggap ko. Ginawa ninyo ito para subukan ako. Pero ang hindi ninyo alam, nagtagumpay kayo. Dahil ngayon, alam ko kung ano ang gusto ko. At ano iyon, tanong ni Don Emilio, ang kanyang boses ay puno ng galit. Ang kalayaan ko. At ang pamilya ko, sagot ni Theo, matigas ang tingin. Hindi ko hahayaan na kontrolin ninyo ang buhay ko. At hindi ko hahayaan na saktan ninyo si Elena at si Isay. Galit na tumayo si Don Emilio. Kung ganoon, sisirain ko ang lahat. Sisirain ko ang babaeng mahal mo. At sisirain ko ang anak niya. Wala kang magagawa, Mateo. Wala ka. Ngumiti si Theo. Isang tunay na ngiti, hindi ng panlulumo, kundi ng paglaban. Mali kayo, Dad. May magagawa ako. At sisiguraduhin kong hindi niyo na muling masisira ang buhay ng mga taong mahal ko. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Monica, masyado kang nagpakasaya sa laro, Theo. Pero hindi pa tapos ang laban. Sisiguraduhin kong magsisisi ka sa ginawa mo. Napakuyom ang palad ni Theo. Ito na ang simula.
Sa bus terminal, habang ang mga bus ay nag-aalis-alis, nakatitig si Elena sa kanyang anak na mahimbing na nakayakap sa kanya. Ang mga salita ni Mang Ben ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isipan, pinipigilan siya. Ginagawa niya ito para protektahan ka. Ang luha na kanina ay para sa sakit ay naging luha ng galit. Galit para sa mga taong gumagamit sa kanila para sa kanilang laro. Galit para sa sarili niya na halos bumitaw na. Ngunit ngayon may pag-asa. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang lumalaban. May kasama siyang nagmamahal sa kanya. Hindi, anak, bulong ni Elena, ang boses ay puno ng lakas. Hindi pa tayo aalis. May kailangan pa tayong gawin. Kinuha ni Elena ang kanyang cellphone at nagdial ang numero ni Mang Ben. Mang Ben, si Elena po ito. Nandito pa po kami sa terminal. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na hindi po ako aalis. Lalaban po ako. Lalaban po ako para sa anak ko. At para kay Theo. Sa kabilang linya, narinig niya ang malaking buntong hininga ni Mang Ben. Salamat naman, Ija. Akala ko, sumuko ka na. Narinig ko ang lahat. Narinig ko ang tapang sa boses ni Theo nang sabihin niya sa kanyang ama na hindi na siya magpapakasal. Kaya huwag kang mag-alala. Magkasama tayo dito. Nagplano sila. Hindi pwedeng bumalik si Elena sa mansyon dahil alam niya na may mga mata at tenga si Don Emilio sa bawat sulok. Kailangan nilang magkita sa isang lugar na hindi nila inaasahan. Kinabukasan, nagkita sina Elena at Mang Ben sa isang maliit at tahimik na parke. Nakaupo si Mang Ben sa isang bench, naghihintay habang si Isay ay naglalaro sa kalayuan. Sa tabi niya, may isang bag na naglalaman ng mga luma at nagamit na cellphone. Iza, gagamitin mo ito, sabi ni Mang Ben, abot sa kanya ang isang lumang Nokia. Sabi ni Theo, tawagan mo siya sa isang numero na ibibigay niya sa iyo. At kapag tinawagan ka niya, siguraduhin mong mayroong kasama. Hindi pwedeng kayong dalawa lang. Baka may sumusunod sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Pero Mang Ben, paano? Paano niya ako tatawagan kung walang cellphone? Mayroon siya. Mayroon siyang isang luma na cellphone na inakala ng ama niya na nawawala na. Gamit niya iyon para tawagan ako. Ngunit limitado ang oras namin, Ija. Kaya kailangan ninyong mag-ingat. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang pakiramdam. Ang dating buhay niya ay simple lang, pero ngayon, parang nasa isang pelikula siya. Ang laro na akala niya ay tapos na ay nagsisimula pa lang. Mang Ben, ano po ang balak naming gawin? Tanong ni Elena. Hindi ko alam, Ija. Hindi ko alam. Pero ang alam ko, kailangan ninyong magkasama para malaman ang lahat. Dahil hindi lang ang buhay ni Theo ang nasa panganib. Pati na rin ang buhay mo. At ang anak mo. Nanginginig si Elena. Kinabahan siya, pero mayroon din siyang lakas. Ang pag-aalala ni Mang Ben ay nagbigay sa kanya ng lakas. Nakita niya ang pagmamahal na mayroon si Mang Ben para kay Theo. At alam niya na hindi sila nag-iisa. Nang gabing iyon, habang nagluluto si Elena ng hapunan, biglang tumunog ang lumang cellphone. Isang unknown number. Alam niya na si Theo iyon. Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit sumagot din. Hello? Theo? Elena, narinig niya ang boses ni Theo, puno ng kalungkutan, ngunit mayroon ding lakas. Salamat at hindi ka umalis. Akala ko, tuluyan na kayong aalis ni Isay. Hindi ako aalis, Theo. Lalaban ako. Lalaban tayo, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Hindi kita hahayaang mag-isa sa laban na ito. Elena, alam mo bang hinahanap ka ng ama ko? Galit na galit siya sa akin. Hindi niya ako kinakausap. At alam ko na balak niyang gawin ang lahat para magpakasal kami ni Monica, paliwanag ni Theo. Kaya kailangan nating mag-ingat. Maraming mata at tenga ang ama ko. Pero mayroon akong naisip na paraan. Huminga si Elena ng malalim. Ano iyon, Theo? Ano ang gagawin natin? Ang boses ni Theo ay bumaba, parang bulong. Kailangan nating hanapin ang isang bagay na magbabago sa lahat. Isang bagay na itinatago ng ama ko. Isang bagay na magbibigay sa atin ng kalayaan. Ano iyon, Theo? Ang katotohanan, sabi ni Theo. Ang katotohanan sa likod ng aksidente.
Ang aksidente na ginamit niya para kontrolin ako. Naramdaman ni Elena ang lamig ng hangin sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang init ng pagpapasya sa kanyang puso. Nasa labas sila ng isang malaking hotel, ang Grand Imperial, kung saan magaganap ang engagement party ni Mateo at Monica. Hawak niya ang kamay ni Isay na may suot na simpleng puting bestida. Nasa tabi niya si Mang Ben, ang tanging kakampi niya sa gitna ng digmaang ito. Sigurado ka ba rito, Elena? Tanong ni Mang Ben, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi biro ang pamilya Aguirre. Mas hindi biro ang pagmamahal, Mang Ben, matigas na sagot ni Elena. At mas hindi biro ang katotohanan. Naaalala niya ang pag-uusap nila ni Teo sa telepono. Ang bawat salita ni Teo ay nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan nilang mahanap ang ebidensya, ang katotohanan sa likod ng aksidente na sumira sa buhay ni Teo. At mayroon silang isang huling pag-asa, si Manang Fei, ang matandang tagapamahala ng lumang bodega ng pamilya Aguirre. Si Manang Fei ang tanging taong tapat kay Teo bukod kay Mang Ben siya ang nakakaalam ng lahat ng lihim ng pamilya. Pumasok sila sa Grand Imperial, ang bulwagan ay napakagara, puno ng mga mayayamang bisita at mga politiko. Ang mga ilaw ay nagniningning, ang musika ay malambing, ngunit ang hangin ay puno ng tensyon. Sa gitna ng bulwagan, nakita ni Elena si Monica, nakasuot ng isang napakagandang gown, nakangiti at nakikipag-usap sa mga bisita. Sa tabi niya, si Teo. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, parang isang robot. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Elena ang isang munting pahiwatig ng pag-asa sa mga mata ni Teo. Isang pahiwatig na nagsasabing, nandito na siya. Naglakad pa palapit si Elena, bitbit si Isay. Kasama si Mang Ben nagsimulang bumulong ang mga bisita. Hindi inaasahan ang presensya niya. Biglang tumunog ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon po ang gabing pinakahihintay nating lahat. Ang engagement party ni Mateo Aguirre at Monica Aquino. Nagsimula nang lumabas sa stage si Don Emilio, si Monica at si Teo. Ngunit bago pa man magsalita si Don Emilio, isang boses ang umalinggaw sa bulwagan. Hindi po totoo iyan. Napatingin ang lahat kay Elena. Matatag siyang nakatayo, ang kanyang mata ay nakatingin diretso kay Don Emilio. Elena! Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Don Emilio, ang kanyang mukha ay namutla. Nandito po ako para ibunyag ang katotohanan, matigas na sagot ni Elena. Nandito po ako para sabihin na ang engagement na ito ay isang kasinungalingan. At si Mateo hindi po siya ang taong sinasabi ninyo. Galit na galit si Don Emilio. Security! Palabasin ninyo ang babaeng iyan. Isang eskandalo ito. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga security guards, lumabas si Mang Ben, kasama si Manang Fei. May hawak si Manang Fei na isang lumang brown envelope. Hindi siya mag-isa, Don Emilio, sabi ni Mang Ben, marami na po ang nakakaalam ng inyong mga lihim. Manang Fei. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Don Emilio, ang kanyang boses ay nanginginig. Don Emilio, patawarin po ninyo ako, sabi ni Manang Fei, umiiyak. Pero hindi ko na po kayang itago ang katotohanan. Ang aksidente hindi po kasalanan ni Senorito Mateo. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ang mikropono ay nakabukas pa rin. Ang lahat ng kanilang pinag-uusapan ay naririnig. Nawalan po siya ng malay noon, Don Emilio. Nasa koma po siya. Hindi po niya magagawa ang sinabi ninyo. Ang totoo po, kayo po ang may kasalanan. Kayo po ang nagpabago ng mga papeles. Kayo po ang naglagay ng responsibilidad sa kanya para protektahan ang pangalan ng pamilya, paliwanag ni Manang Fei. Ang tunay na may kasalanan sa aksidente ay ang kapatid ninyo na nakainom noon. At itinago niyo po iyon. Ang lahat ay nagulat. Si Teo, na nakatayo sa tabi ni Monica, ay nanlaki ang mga mata. Ang kanyang ama ang nag-set up sa kanya? Sinungaling ka. Manang Fei, sisiguraduhin kong mawawalan ka ng lahat, sigaw ni Don Emilio. Ngunit nagpatuloy si Manang Fei. Ito po ang mga dokumento. Ang tunay na report ng aksidente. Ang mga ebidensya na iniba ninyo. Isang flash ng kamera ang umilaw sa bulwagan. Maraming reporters ang biglang pumasok. Nakita nila ang gulo. At ikaw, Monica Aquino, matapang na sabi ni Elena, tumingin diretso kay Monica. Alam mo rin ang lahat ng ito, hindi ba?
Ginagamit mo si Mateo para sa sarili mong ambisyon. Para sa kapangyarihan. Wala kang pakialam sa kanya. Kaya mong saktan ang isang inosenteng bata para lang makuha ang gusto mo. Nagulat si Monica. Hindi. Hindi totoo iyan. Nagsisinungaling kayo. Ngunit huli na ang lahat. Lumapit si Theo, ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit mayroon ding determinasyon. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ni Don Emilio. Tama si Elena. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan, sigaw ni Theo, ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong bulwagan. Kinontrol ako ng ama ko. Ginamit niya ang pagpapanggap ko para protektahan ang kanyang sariling pangalan. At si Monica ginamit niya ang lahat para sa kapangyarihan. Ngunit ngayon tapos na ang lahat. Lumapit si Theo kay Elena, hinawakan ang kanyang kamay at hinawakan din si Isay. Ang babaeng ito si Elena Ramirez, siya ang totoong pag-ibig ko. Hindi siya manggagawa. Siya ang aking pamilya. At ang batang ito si Isay, siya ang anak ko. Ang anak namin. Tatanggapin ko ang lahat ng kanyang nakaraan. At ipaglalaban ko ang kanyang kinabukasan. Nanlaki ang mga mata ni Don Emilio. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang anak ay lumaban. Ang kanyang anak ay nagpakatotoo. At Don Emilio Aguirre, patuloy ni Theo, tumingin sa kanyang ama, ang kanyang mata ay puno ng paglaban. Ito na ang huling utos ko sa iyo. Hindi mo na kami kontrolin. Tapos na ang lahat. Ito ang huling araw na may kapangyarihan ka sa akin. Pagkatapos ng kaguluhan, nanahimik ang bulwagan ng Grand Imperial. Maraming tao ang umalis, ngunit ang mga matapat na reporters ay nanatili, nagkuha ng litrato at nagulat sa malaking eskandalo na naganap. Sa gitna ng lahat, nanatiling magkasama sina Mateo, Elena, at Isay, hindi pinakawalan ang mga kamay ng isa't isa. Theo, mahinang bulong ni Elena, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha. Tapos na ba? Ngumiti si Theo, ang kanyang mukha ay puno ng pagod ngunit mayroon ding tagumpay. Lena. Tapos na ang lahat. Naiwan silang tatlo sa entablado, habang sa kalayuan ay nakita ni Theo ang kanyang ama, si Don Emilio, na nakaupo mag-isa sa isang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng shock at galit. Ang mga tao na kanina ay nakikipag-usap sa kanya ay umalis na. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Lumapit si Mang Ben, kasama ang ilang matapat na staff ng hotel. Theo, anak. Dapat na kayong umalis dito. Baka gumanti ang ama mo. Tumingin si Theo kay Elena at sa kanilang anak na si Isay. Tama ka, Mang Ben, kailangan na nating umalis. Hindi na tayo babalik sa mansyon. Sinundan nila si Mang Ben sa isang pribadong silid. Doon, sa wakas ay nakaupo sila, magkasama, at malaya sa banta ng kapangyarihan ni Don Emilio. Niyakap ni Theo si Elena, at mahigpit siyang niyakap ni Elena pabalik. Patawad, Lena, bulong ni Theo. Patawad kung nag-alala ka. Patawad kung hindi ko sinagot ang mga tawag mo. Patawad kung naging duwag ako. Hindi ka duwag, Theo, sagot ni Elena. Ginagawa mo lang ito para protektahan kami. Naiintindihan ko. Masaya ako na hindi ka sumuko. Masaya ako na lumaban ka para sa atin. Tiningnan ni Theo si Isay na mahimbing na natutulog sa tabi nila. Niyakap niya ang bata. Ang ganda ng anak natin, Lena. Ngumiti si Elena. Hindi pa siya natin anak, Theo. Pero, magsisimula tayo, Lena, sagot ni Theo. Magsisimula tayo bilang isang pamilya. Itatayo natin ang sarili nating pamilya, malayo sa mga kasinungalingan ng nakaraan. Gagamitin ko ang lahat ng aking nalalaman para magsimula ng isang maliit na negosyo. Simple lang pero sa atin. Pero, paano ang tatay mo? Tanong ni Elena, nag-aalala. Hahayaan ko na siya. Hahayaan ko na ang kanyang kapangyarihan. Wala na siyang kapangyarihan sa akin, matatag na sabi ni Theo. Ang tanging kapangyarihan na mahalaga sa akin ay ang kapangyarihan ng pamilya. At iyon ang ibibigay ko sa iyo at kay Isay. Naramdaman ni Elena ang init sa kanyang puso. Ito ang lalaking minahal niya. Ang lalaking lumaban para sa kanya. Ang lalaking handang ibigay ang lahat para sa kanila. Ipinangako ko sa iyo, Lena, patuloy ni Theo, magsisimula tayo. Magsisimula tayo ng isang bagong buhay, malayo sa lahat ng gulo.
At sa wakas, magiging malaya na tayo. Magiging masaya na tayo. Niyakap ni Elena si Theo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa wakas, ang kanyang pamilya ay buo na. Sa wakas, ang kanyang pag-ibig ay natagpuan na. At sa wakas, ang kanyang buhay ay magiging tunay na masaya. Ang kwento ay nagtatapos sa kanila, magkasama, nagplano ng kanilang hinaharap. Ang mga kasinungalingan ay naglaho at ang katotohanan ay nagbigay sa kanila ng kalayaan. Ang kanilang pag-ibig ay isang patunay na ang pag-ibig ay mas matindi kaysa sa kapangyarihan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Elena at Mateo. Ang kanilang paglalakbay na puno ng pagsubok at pag-asa, pagtatago at paghahanap sa katotohanan, ay nagtatapos sa isang bagong simula, isang simula na pinili nilang itatag ng magkasama, kasama ang kanilang pamilya. Sa bawat pahina, sa bawat salita, inasam kong makasama kayo sa mundong ito ng mga pangarap at realidad. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at oras na inilaan upang pakinggan ang bawat kabanata ng Ang Pera o ang Konsensya. Hindi biro ang buhay ni na Elena at Mateo, at mas hindi biro ang paglalakbay na kanilang pinagdaanan. Ngunit sa bawat pagsubok, nandoon kayo, kasama namin, nagbibigay ng inspirasyon at lakas. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging madali at minsan, kailangan nating lumaban para sa kaligayahan. Ito ay isang paalala na ang pagpapatawad ay mahalaga, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na